Alright guys, good afternoon. Time check now is 2:18 PM na guys, no. So before tayo papasok ng trabaho guys, is dadaanan natin yung ano dito, naging controversial na family Diskaya. So dito tayo guys sa kahabaan ng Rosario Avenue, doon to Pasig guys, no. Dito tayo mag-exit, pupunta tayo doon na pagmamayari ng mga Diskaya. So yun nga sinasabi ko sa iyo guys, kung isa ka sa gabayad ng taxes, is ito yung pagkakataon mo na na mag-comment, panoorin mo yung mga video natin, dahil ito yung topic ng video natin ngayon regarding dito sa mga yaman ng mga Diskaya family. Dito lang yan guys sa Pasig. Last din na pagpunta ko doon is naipakita ko lang sa iyo guys yung mismong building na pinaglagyan ng mga sasakyan nila, at saka yung mismong main ng St. Gerald guys, no. Main office daw nila yun, at saka doon daw yung nakatira din niya as per ng mga lokal doon, yung mga ang mag-asawang Diskaya family. So yan yung pupuntahan natin ngayon guys, para maipakita ko sa inyo at maiflex ko sa inyo yung iba pa niyang yaman na hindi natin napakita nung last day na pumunta tayo doon. Ibang heavy equipment pa doon guys na nasa bakanting lote na nakalagay na pagmamayari daw yun ng mga pamilya Diskaya guys, no. Malapit na tayo guys, no. Pupuntahan ulit natin at may update ko sa inyo uli yung sinasabi nila na iba pang pagmamayari ng pamilya Diskaya. May bagong balita pala tayo guys ngayon na napanood natin sa TV. Nagkaroon ng na naman, konfrontasyon o sagutan si Mayor Vico Soto at saka yung pamilya Diskaya, lalo na si Carly Diskaya. Spur ni Mayor Vico Soto sa binitawan niya salita guys is ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Yan yung binitawan niya salita guys, no. So doon pa lang halata na daw natin na parang niluloko lang tayo guys ba, na pinapalabas ng mga Diskaya na victim sila. Yan yung pagkakaintindi ko rin para sa akin guys, no. Ito sa nangyari na mga pag-iimbestiga sa yaman nila, dahil para daw lituhin yung investigasyon at palabasin na sila ay may magiging state witness. Para sa inyo, hindi naman pwedeng gano'n na basta-basta na lang. Kita naman yung proof guys na sila ang nangamkam ng mga project ng flood control. Kaya nag-i-issue sila dahil nakita mismo doon sa mga naipundar nila, dahil sa pagpasok nila sa DPWH. At may isa pa tayo nasagap na balita guys, no, na regarding doon sa mga high-end na luxury cars nila is may 30 na luxury cars na naging under investigation ng BOC dahil wala itong paukulang dokumento na mapakita. Ang mahirap lang kasi dito guys, ayon naman sa tagapagsalita ng BOC o Bureau of Custom, ay binibigyan pa nila ng 15 days para mai-provide lahat ng document may pakita nila para maging legal yung bili nila ng mga high-end na mga sakyan. So kung wala daw na may pakita to guys na document dito sa mga sasakyan, kukumpiskahin daw nila. Sana, dahil lahat naman talaga ng sasakyan na guys is alam naman natin na galing talaga yan sa pundo ng gobyerno. Lalo na sa atin, simple tayo guys, nagbabayad tayo ng mga tax, di ba? Lahat tayo. Ang dami naghirap na mga tao ngayon, kapwa natin mga mayan, ang dami. Pero kinurakot lang ng mga tao na nakaupo. Ito yung napakahirap na paniwalaan na magiging isa silang state witness, na samantalang sila yung pinakasentro ng issue na to dahil sa sobrang yaman nila guys. So anong say nyo guys sa mga luxury cars ng mga pamilya Diskaya na to? Dapat bang kumpiskahin? Kung sakaling kumpiskahin to guys, ano kayong proseso mangyari dito? At saan to mapupunta? Ito yung malaking katanungan sa atin guys, no? Nabili to ipiran ng taong bayan na kinurakot ng pamilya na ito. As per ng taga Bureau of Customs, wala daw
tax payment yung iba, hindi nagbabayad ng tax yung ibang sasakyan ito. Siyempre sa sobrang dami na guys, at natitrace din nila kung saan nanggagaling, saan binaba yung mga sasakyan na to. Mayroong napag-alaman natin is mayroon sa Port of Batangas, Port of Cebu, Port of Subic, iba-iba guys na lugar ang pinanggalingan ng mga sakyan. Grabe. Yung guys to, malapit na tayo dito sa Caroncio Avenue, may Pasig City. So pagdating natin doon sa mismong location guys is iikutan muna natin, tapos ipapakita ko sa inyo yung mga kung saan sa bakanting lote na may mga heavy equipment na may-ari ng Family Diskaya. Alright guys, malapit na tayo. So dito sa harapan natin, ito yung City Hall of Pasig. So konting kanan natin, yun na yun yung building or main office ng mga Family Diskaya guys, no? Papakita natin sa inyo. Pare niya guys, paliliparan natin ng drone, kita natin ng kabuuan. So yan guys, dito na tayo, malapit na. Yan yung INC na simbahan. Ituro ko lang sa inyo guys yung mismong heavy equipment na bakanting lote na pinaglagyan ng mga Family Diskaya. Ito guys, oh. Yan, ito guys, makikita nyo. Yan guys, oh. Yan, makikita nyo guys, yan yung heavy equipment na pagmamayari ng ano. Mismong harap yan guys ng INC, Iglesia ni Cristo. Yan, oh, nakalagay CGC, St. Gerald Construction. Yan guys, isa pa yan guys, mamaya paliliparan natin ng drone yan. So iikot tayo dito sa unang konti. Mayroon pa yan dito guys, iikutan ko guys yung mismong compound. Kukunan natin ng mas malayo na aerial shot para makita natin mismo yung kabuuan guys. Dito tayo mag-start guys. Ito yung mismo pinaka kanto ng compound ng Family Diskaya. Ito guys, oh. Yan guys, oh. Yan, ito na yan guys, pinaka kanto yan. Nakalagay nakaw guys, oh. Nakakanto ng ito yung mismong kabuuan. Kanto ng yan, nakalagay nakaw. May nakalagay uli nakaw. Pinagpipinturahan niya guys ng mga nagrarally nung nakaraang araw na may pumunta dito na mga ralayhista. Yan guys, pupuntahan natin, iikutin natin to guys. Ay papakita ko lang sa inyo para maging aware kayo. Dito tayo, kaliwa. Yan. Yan guys, oh. Yan. Yan guys, di ba? Ito guys, ito sa kaliwa ko. Yan, ito puro yan, pag may-ari nila yan ng mga Family Diskaya. Yan guys, ganyan kalupit yung pagmamayari ng mga Diskaya or yaman ng mga Diskaya. Yan guys, ito pa guys, oh. Ito yung guys ang kabuuan. Iikot ko lang sa inyo para makita nyo agad. Yan. So diikot muna tayo dito, diretso muna tayo dito. Wala na mga tao masyado, diba guys? Ito yung kabilaan guys. Ito sa pagmamayari pa nila to, ongoing pa construction guys, oh. So ito yung ano, ito pa yung isa, ano, grabe. Last day kasi na pumunta tayo dito is aming na media, diba guys? Grabe. Ito pa guys yung kabuuan. So pa nakabukas na siya. Last na punta natin dito is nakasirado lagi yan. Pakita ko lang sa inyo guys, no. So ito yung St. Gerald Construction General Contractor. So ito yung main building nila guys. Tapos ito yung pangalawa na building nila. Yan yung pangalawa na building nila. So yun sa unahan kundi guys, andun yung mga heavy equipment na pagmamayari ng mag-asawa.
Paliliparan natin yan guys ng drone mamaya. Turo ko sa inyo guys ha, kung saan yung saan yung heavy equipment nila na nakalagay. Ito guys oh, yan ito. Hahanap tayong location, paliliparan din natin to ng drone. Yan guys oh, grabe. Balita dyan, balita dito, balita sa mga pagmamayari dyan. Wala na, wala nang mga ano. Wah? Parang wala lang daw guys, grabe. Ito na lang ba yun? Ito lang yun? Ha? Ito lang yung pag lap, yung ito pa yun, isa kanila pa to, di ba? Oo. Wala na iba? Wala na iba? Ay, mayroon pa doon sa unahan. Saan na? Diyan sa unahan konti, may batang malapit sa Pasig Palengke, yung bakantin lote daw din. Wala eh. Oh, may malit daw na tulay doon eh. O dito yun, sa kapila. Sa bamba. Ay, itong kalsada dyan, kanto. Oo. Puntahan ko nga rin. Wala rin naman nangyayari. Kaya nga eh, yun nga mahirap eh. Dapat ang tinitira nila, senador. Kasi... Sabi nila eh. Bukas makalawa na, wala kang makukulong. Sige, thank you. Grabe, wala daw mangyayari guys, sabi ng mga... Totoo naman guys, no? Puro imbestigahan lang, puro investigation. Ito yung yaman ng Diskaya family guys, na bakantin lote na may mga nakalagay na heavy equipment. Grabe guys.
na guys. So yan, nakita nyo naman guys yung pinuntahan natin na isa pang pagmamayari ng mga family Diskaya guys, no? Yung mga bakantin lote na may mga nakapark na heavy equipment. Napakarami nun, grabe. Isa yung guys sa pinuntahan natin ngayon para may pakita din natin sa inyo yung mga pagmamayari nila na madaling salita guys, galing sa pira ng taong bayan. Kasi kung naging successful sana yung mga project nila guys, hindi sila magkaroon ng issue para imbestigahan. Kaso mismo sa mata ng taong bayan, makikita naman natin kung gaano kapalpak yung mga project na ginagawa nila para lang matapos. Kunwari na tapos pero hindi naman pulido yung pagkagawa. Yan yung guys, yung mga pagmamayari niya na pinakita natin sa inyo kanina, yung mga heavy equipment. Hindi ko alam kung magkano halaga din nun, billion din yun malamang kasi ang dami. Alright guys, kung nakarating ka sa part ng video na ito guys, is pwede pa like, share naman sa ating video para mag-update kayo guys sa ating mga videos na i-upload guys, no. So hanggang dito lang guys, no. Muli ko pasalamat sa inyo, si Ripso Solo Ride. Don't forget like and share guys sa ating mga video. God bless and mabuhay.